Isabella, hindi ko akalaing ang talino mo ay gagamitin mo para lukohin ang sarili mong mga kababayan. Itigil na natin ang kasalang ito dahil hindi ko kayang pakasalan ang isang traidor. Ang boses ni Marco ay parang kulog na bumasag sa masayang tugtugan ng banda sa gitna ng plaza. Ang mga banderitas na makukulay na sumasayaw sa ihip ng hangin ng Elido ay tila biglang naging matatalas na dulo ng kutsilyo. Huminto ang lahat. Ang mga tawa ng mga bata, ang kwentuhan ng mga matatanda habang kumakain ng lechon at ang masiglang pagdiriwang ng fiesta ng San Pedro ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Isabella o Bella para sa kanyang mga kabarangay sa gitna ng entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Ang bestidong akala niya ay suot niya sa araw ng kanyang katuparan. 3 taon siyang nagpakapagod. 3 taon siyang nabilad sa araw lumubog sa alat ng dagat at nagpuyat sa harap ng mga mapa at graph para lamang sa isang pangarap ang isalba ang yamang dagat ng kanilang nayon. Ngunit ang lalaking nangakong sasamahan siya sa pangarap na iyon, ang lalaking hinalikan ang kanyang mga kamay kagabi lang ay siya ring mitsa ng kanyang pagkabagsak na yon. Marco, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Bella. Sinubukan niya lumapit, ngunit humakbang paatras si Marco. Ang mukha nito ay puno ng pagkagalit na tila ba diring-diri siya sa babaeng nasa harap niya. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw ni Marco habang itinataas ang isang asul na folder. Akala namin itong cooperative na mga balo na itinatag mo ay para sa kabuhayan ng mga mangingisda. Akala namin ang marine protected area na ipinipilit mo ay para dumami ang isda. Pero ang totoo, ginagawa mo lang itong exclusive zone para sa isang dambuhalang kumpanya ng resort. Pinagbili mo ang dagat natin, Bella. Isang malakas na singhap ang namayani sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nabulabog. Hindi totoo yan, sigaw ni Bella, pilit na inilalaban ang kanyang dangal. Ang mga datos na yon ay para sa proteksyon ng ating mga rami-rami at coral reefs. Para sa ating lahat yon, Marco. Sinungaling? Sa pagkakataong ito si Captain Dario na ang umakyat sa entablado. Ang ama ni Marco, ang makapangyarihang pinuno ng kanilang barangay, ay may dalang autoridad na tila pader na humaharang sa anumang katotohanang sasabihin ni Bella. Isabella, nakita namin ang mga email mo. Nakita namin ang mga koordinado. Ang mismong mga lugar na bawal pang isdaan ay ang mga lugar na itatalaga mo para sa mga dayuhan. Habang nagugutom ang mga taga rito dahil sa environmental protection mo. Ikaw naman ay nagpapakasasa sa pangakong milyon mula sa mga developer. Tumingin si Bella sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang mga mata ng mga ginitara at mga manginistang tinuruan niya kung paano mag-alaga ng dagat ay puno na ngayon ng pagdududa at pot. Nakita niya si Aling Saling, isa sa mga balo sa kooperatiba, na nakayuko at tila nahihiya para sa kanya. Ang hiya, ang matinding hiyang ito, ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Bella, paano mo nagawa ito? Tanong ni Marco. Ang boses ay tila basag, ngunit puno ng panunumbat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang tiwala ng tatay ko. Isinugal ko para suportahan ang mga pag-aaral mo. Pero gagamitin mo lang pala kami para sa sarili mong ambisyon. Marco, ikaw ang kumuha ng folder na yon sa kwarto ko kagabi. Unti-unting napagtanto ni Bella ang nangyayari. Binago mo ang mga laman nito. Hindi yan ang orihinal na dokumento. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Bella. Hindi mula kay Marco, kundi mula sa kanyang sariling utang na loob. Nakita niya sa gilid ng entablado si Aling Luz, ang ina ni Marco. Ang babaeng nagbayad ng huling 2 taon ng kanyang matrikula sa Puerto Princesa nang mamatay ang kanyang ama. Ang mga mata ni Aling Luz ay puno ng luha
Ngunit hindi ito luha ng awa, kundi luha ng pagkadismaya. Isabela, sapat na. Malamig na sabi ni Captain Dario. Dahil sa ginawa mo, hindi lang ang kooperatiba ang mawawala ng lisensya. Ang buong barangay ay hihilingin sa Bureau of Fisheries na kanselahin ang iyong engineering permit para sa unethical conduct. Wala kang lugar sa baybaying ito. Agad na lumapit ang dalawang tanod. Hindi bilang proteksyon, kundi para puwersahin siyang bumaba sa entablado. Isang matandang mangingisda ang naghagis ng baso ng juice sa kanyang puting bestido. Ang kulay pula ng inumin ay kumalat sa kanyang dibdib, mukhang sugat na hindi na maghihilom. "Traidor, alis dito!" sigaw ng isang tinig. Sinundan ito na iba pa. Ang nayo na itinuring niyang pamilya ay naging isang malupit na hukom. Bago siya tuluyang itaboy, lumapit si Marco sa kanya, sapat na malapit para marinig lamang niya. Wala na ang galit sa mga mata nito, kundi isang malamig na kalkulasyon. "Ibigay mo sa akin ang password ng hard drive mo, Bella," bulong ni Marco. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng backup na datos mo sa survey. Gawin mo yon at baka mapigilan ko si tatay na ipakulong ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tapos na ang karera mo rito." Tiningnan ni Bella ang lalaking minahal niya. Sa likod ni Marco, nakita niya ang isang estrangero na naka-Amerikana nakatayo malapit sa sasakyan ni Captain Dario, may hawak na roll ng mga blueprint. Hindi yon blueprints ng resort. Alam ni Bella ang pagkakaiba ng civil engineering sa environmental mapping. Ang koordinadong minakaw nila ay hindi para sa mga turista. May mas malalim na lihim sa ilalim ng dagat na nais nilang hukain. "Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang dagat, Marco," matigas na sabi ni Bella, kahit na ang kanyang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang maruming bestido. Ngumisi si Marco isang nising hindi pa niya nakita kailanman. "Huli na, Bella. Ibinenta mo na ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa akin. Ngayon, umalis ka na bago ka pa masaktan ng mga taong akala mo ay pinaglilingkuran mo." Habang hinihila si Bella palayo sa gitna ng nagngangalit na karamihan isang kidlat ang gumuhit sa langit ng Palawan, tila hudyat ng paparating na bagyo. Nawala ang kanyang kasal, nawala ang kanyang dangal, at tila mawawala na rin ang dagat na kaisa ng kanyang hininga. Ngunit habang hawak-hawak niya ang maliit na kwintas na may pendant na kabibe, ang tanging alaala ng kanyang ama, isang panata ang nabuo sa kanyang isip. Hindi pa tapos ang laban. Dahil ang dagat, kahit gaano kalalim, ay laging nagsusuka ng dumi pabalik sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ni Bella palayo sa plaza ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman ng kakaunting piraso ng damit, at ang kanyang mga libro, ramdam niya ang bawat matatalas na tingin ng mga kapitbahay. Ang mga tawa at kantahan ng fiesta ay naging malayo at banyaga sa kanyang pandinig. Sa loob lamang ng isang oras, ang El Nido na kanyang kinalakihan ay naging isang madilim at mapanganib na kagubatan. Wala siyang matuluyan. Ang maliit na apartment na tinitirhan niya ay pag-aari ng munisipyo, at dahil sa mabilis na utos ni Captain Dario ang susi nito, ay kinuha na sa kanya bago pa man matapos ang gabi. Ang tanging matitirhan niya ay ang abandonadong dampa ng kanyang yumaong ama sa dulo ng sitio tabing dagat, isang barong-barong na halos gumuho na ang bubong, at tanging mga anino na nakaraan ang nananahan. Habang hinihila ni Bella ang pintuan ng dampa na gawa sa nabulok na kawayan, ang amoy ng luma at alat ng dagat ang sumalubong sa kanya. Walang kuryente. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng atip ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Humiga siya sa malamig na sahig. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay tila isang bagyong ayaw huminahon. "Bella," isang mahinang tinig ang tumawag mula sa labas.
Agad na napatayo si Bella, ang kanyang puso ay kumakaba. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang anyo na balot ng itim na shawl. Si Aling Luz. "Nanay Luz!" Sambit ni Bella, ang boses ay puno ng pait at tangungulila. Pumasok ang matanda at naglapag ng isang maliit na basket ng pagkain sa ibabaw ng luma at maalikabok na mesa. Hindi ito tumingin ng diretsyo kay Bella. Sa halip, pinagmasdan nito ang paligid ng dampa ng may lungkot. "Isabela, bakit kailangang umabot sa ganito?" Simula ni Aling Luz. Ang kanyang boses ay malambot, ang boses na naging sandigan ni Bella noong mamatay ang kanyang sariling ina. "Binigyan kita ng pagkakataong mag-aral. Itinuring kitang sarili kong anak. Pinangarap ko na maging bahagi ka ng pamilya namin." "Nanay Luz, alam niyo pong hindi ko magagawa ang ibinibintang nila?" Lumapit si Bella, nanginginig ang mga kamay. "Ninanakaw nila ang datos ko. Si Marco ang nagpalit ng mga dokumento. Nanay, kailangan niyo akong paniwalaan." Huminga ng malalim si Aling Luz at sa wakas ay tumingin kay Bella. Ngunit walang bakas ng paniniwala sa kanyang mga mata. Tanging pagod at isang uri ng obligasyon ang naroon. "Isabela, ang utang na loob ay hindi lang tungkol sa perang ibinayad ko sa paaralan mo," pabulong na sabi ng matanda. "Ito ay tungkol sa kapayapaan ng pamilyang tumulong sa'yo. Si Marco ay anak ko. Si Dario ay asawa ko. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, sisirain mo hindi lang ang pangalan nila, kundi pati ang buhay na itinataguyod namin sa nayong ito." Napako si Bella sa kanyang kinatatayuan. Ang utang na loob, ang mahiwagang tanikala na tila mas mabigat pa sa anumang ranta ng bakal. "Ano po ang gusto ninyong gawin ko?" tanong ni Bella. Halos hindi lumalabas ang boses. "Umalis ka na ng El Nido," mabilis na sagot ni Aling Luz. "Magpunta ka sa Maynila o sa Puerto Princesa. Heto ang pera. Sapat na ito para makapagsimula ka uli. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma sa isang sulat, aminin mo na nagkamali ka sa iyong mga kalkulasyon at humihingi ka ng paumanhin sa barangay. Sa ganong paraan, titigil na ang galit ng mga tao. Mawawala na ang gulo." Natahimik ang buong dampa. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng mga alon sa dalampasigan, tila ba sumasigaw ang dagat laban sa mungkahi ng matanda. "Pinapapili niyo po ako sa pagitan ng aking dangal at ng utang na loob ko sa inyo," mangyak-ngyak na sabi ni Bella. "Nanay, alam niyo bang ang proyektong pinipirmahan nila ay papatay sa dagat natin? Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa lahat ng mangingisda rito." Tumayo si Aling Luz. Ang kanyang muka ay naging matigas. "Ang dagat ay nandyan lang, Isabela. Pero ang pamilya ay iisa lang. Huwag mong kalimutan kung sino ang humawak sa kamay mo noong wala kang makain. Huwag mong kalimutan kung sinong pamilya ang nagbigay sa iyo ng pangalan na ipinagmamalaki mo ngayon." Iniwan ni Aling Luz ang pera sa mesa at lumakad palabas. Bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya ng huling beses. "Isang gabi lang ang ibibigay ko sa iyo para mag-isip. Bukas kung hindi ka papipirma, hindi ko na matitiyak kung ano ang kayang gawin ni Dario at ng mga taong nagagalit sa'yo." Naiwan si Bella sa gitna ng kadiliman. Tiningnan niya ang perang nasa mesa at ang asul na folder ng kanyang mga pananaliksik na yakap-yakap niya. Ang bawat sentimo ibinayad sa kanyang pag-aaral ay tila naging isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg, hinihila siya pababa sa ilalim ng dagat. Lalabas sana siya para habulin ang matanda nang may mapansin siyang kakaiba. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang maliit na bangka na palapit sa giit ng mga ginisang gawa ng mga gabi. Walang ilaw ang bangka, ngunit naririnig niya ang mahinang ugong ng makina. At sa dikalayuan sa may pampang kung saan matatagpuan ang giit na mga ginisang gawa ng kooperatiba ng mga balo, may mga aninong gumagalaw. Kinuha ni Bella ang kanyang lumang flashlight. Ang utang na loob ay nanunuot sa kanyang buto.
Ngunit ang panganib na nakikita niya sa dilim ay mas matindi. May masamang mangyayari sa dagat ngayong gabi at alam niyang hindi siya pwedeng basta na lamang umalis. Nagising si Bella na tuyot ang lalamunan. Ang init ng umaga ay tumatagos sa butas-butas na atip ng dampa ng kanyang ama, tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Wala siyang maiinom. Ang tanging balde sa sulok ay walang laman kundi alikabok at mga tuyong dahon. Dala ang isang maliit na lalagyan, naglakad siya patungo sa bulwak, ang kaisa-isang balon ng matamis na tubig na pinagsasaluhan ng mga pamilya sa sityo tabing dagat. Ito ang buhay ng mga ginitara at mga balo ng kooperatiba. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig na niya ang ingay ng mga tao. Sa paligid ng balon, nakatayo si Marco. Suot ang kanyang malinis na polo shirt at shades. Mukha siyang isang tagapagligtas sa gitna ng mga taong pawisan at pagod. May hawak siyang mga papel habang ang mga tauhan ni Captain Dario ay namimigay ng mga sako ng bigas. "Mga kabarangay, huwag kayong mag-alala," boses ni Marco na puno ng kumpiyansa. "Kapag natuloy ang resort, hindi na ninyo kailangang mag-igib dito. Magkakaroon ng modernong tubo ng tubig sa bawat bahay. Pero kailangan ko ang pirma ninyo rito sa waiver. Konting formalidad lang para masimulan na ang survey sa lupa." Nakita ni Bella si Aling Saling, ang pinakamatandang balo sa kooperatiba na nag-aalinlangan habang hawak ang ballpen. "Marco, sandali!" sigaw ni Bella. Tumahimik ang paligid. Ang mga manginggistang kanina ay nakikinig kay Marco ay lumingon kay Bella nang may halong pait at pag-iwas. "Bakit ka pa narito, Bella?" singhal ng isang lalaki. "Hindi pa ba sapat ang ginawa mong paninira kagabi?" Hindi siya pinansin ni Bella. Lumapit siya sa balon at kumuha ng isang basong tubig. Bago pa man niya ito mailapit sa kanyang labi, naamoy na niya ang kakaibang lansa. At nang matikman niya ito alat, hindi ito ang matamis na tubig na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. May pait ito. May bakas ng dagat. "Marco, ano ang ginagawa ninyo sa kabilang pampang?" tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dating kasintahan. "Bakit maalat ang tubig sa balon?" Ang matamis na tubig ay hindi dapat dinadapuan ng alat maliban na lang kung may malalim na paghuhukay na sumisira sa aquifer ng isla. Tumawa ng maikli si Marco, isang tawang puno ng pangungutya. "Engineer ka nga talaga, Bella. Pati ang tubig binibigyan mo ng teorya. Normal lang na maging medyo maalat ang tubig dahil sa high tide. Huwag mong takutin ang mga tao para lang makadanti sa akin." "Hindi ito dahil sa high tide, Marco. Alam mo yan," giit ni Bella. Kinuha niya ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at palihim na sinalukan ang tubig mula sa balon. "May ginagawa kayong hindi niyo sinasabi sa amin." "Umalis ka na rito, Bella," malamig na sabi ni Marco. "Gugutumin mo lang ang mga taong ito sa mga katakata mo." Napayuko si Bella nang simulan siyang itaboy ng mga tauhan ni Dario. Habang naglalakad pabalik, nakita niya ang apo ni Aling Saling, si Bongbong, na nakaupo sa isang tabi, hawak ang isang walang lamang plato. Ang bata ay mukhang nanghihina. Huminto si Bella. Binuksan niya ang kanyang maleta at kinuha ang huling piraso ng pandesal na binili niya kahapon. Lumapit siya sa bata at hinati ito sa dalawa. "Heto, Bongbong, kumain ka muna," bulong ni Bella. Tumingin ang bata sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang lola na abala sa pakikinig kay Marco. Kinuha ng bata ang tinapay at mabilis na kinain ito. Sa sangdaling iyon, ang galit sa paligid ay tila naglaho. Nakita ni Bella sa mga mata ng bata ang tanging dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi lang ito tungkol sa kanyang lisensya. Tungkol ito sa buhay ng batang ito at sa tubig na kanilang iniinom. "Salamat, Ate Bella," mahinang sabi ng bata. Sabi ni Lola, masama ka raw.
Pero bakit mo ko binigyan ng tinapay? Ngumiti ng mapait si Bella. Minsan, bongbong ang katotohanan ay parang gamot. Mapait, kaya mahirap lunukin. Pagbalik niya sa dampa agad na inilabas ni Bella ang vial ng tubig. Wala siyang laboratorio, ngunit mayroon siyang kaalaman. Alam niyang ang pag-alat ng tubig ay hindi aksidente. Ito ay senyales na ang survey na sinasabi ni Marco ay hindi para sa mga pundasyon ng gusali, kundi para sa isang bagay na mas malalim at mas mapanira. Kinuha ni Bella ang kanyang lumang kwaderno at nagsimulang mag-compute. Kung ang aquifer ay nasira na ngayon pa lang, ibig sabihin ay may malaking makinarya ng gumagana sa kabilang bahagi ng bundok. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kung hindi siya papakinggan ng mga tao sa salita, ipakikita niya sa kanila ang ebidensya. Ngunit kailangan niyang makalapit sa survey site ang lugar na ngayon ay binabantayan na ng mga armadong tauhan ni Captain Dario. Habang lumulubog ang araw, binalot ni Bella ang kanyang sarili ng isang madilim na tela. Ang tubig ay hindi nagsisinungaling at gagawin niyang saksi ang dagat laban sa mga taong nagtangkang ipagbili ito. Ang gabi sa El Nido ay karaniwang kasing tahimik ng isang panalangin, kung saan tanging ang banayad na halik ng alon sa dalampasigan ang naririnig. Ngunit ngayong gabi, habang gumagapang si Bella sa pagitan ng mga matatalas na batong karst, may isang banyagang tunog na bumabasag sa kapayapaan ng isla. Isang mahinang ugong gaba galing sa ilalim ng lupa, parang isang higanting pusang naglalaway sa gutom. Ito ang tunog ng industrial drill, isang barena. Binalot ni Bella ng itim na tela ang kanyang mukha, tanging ang mga mata lang ang nakalantad. Maingat siyang sumilip mula sa likod ng isang malaking puno ng balete. Sa di kalayuan sa bahagi ng dalampasigan na itinalaga bilang private survey zone, hindi mga surveyor ng resort ang nakita niya. May mga lalaking nakauniporme ng pang-industriya, mga helmet na may ilaw at isang malaking makinarya na nakatusok ng malalim sa puso ng rani-rani. Hindi sila nagtatayo ng pundasyon para sa mga kwarto ng turista. Kumukuha sila ng mga core sample ng bato mula sa ilalim ng dagat. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa mga sample na yan. Narinig ni Bella ang isang boses. Nanigas siya. Si Marco yun. Nakatayo siya sa tabi ng isang lalaking naka-Amerikana na mukhang hindi taga-isla. Huwag kang mag-alala, Marco, sagot ng lalaki. Kapag napatunayan nating mataas ang kalidad ng limestone at mineral deposit sa ilalim ng aquifer na ito, mas malaki pa sa inaasahan ninyo ang kikitain ng tatay mo. Ang resort, isang magandang pabalat lang yon para sa permit. Napahawak ng mahigpit si Bella sa kanyang lumang camera. Limestone mining. Gusto nilang tibagin ang pundasyon ng isla para sa semento at mineral. Kaya pala maalat ang tubig sa balon, sinira na ng kanilang pagbabarena ang proteksyon ng kanilang matamis na tubig. Click. Kumuha ng litrato si Bella. Nakalimutan niyang patayin ang mahinang tunog ng kanyang lumang shutter. Sino yan? Sigaw ni Marco sabay pihit ng kanyang malakas na flashlight patungo sa kinaroroonan ni Bella. Takbo! Bulong ni Bella sa kanyang sarili. Mabilis siyang lumingon at tumakbo pabalik sa kagubatan. Narinig niya ang kalantog ng mga bota at ang sigawan ng mga tauhan ni Dario. Ang liwanag ng mga flashlight ay tila mga daliri ng kamatayan na naghanap sa kanya sa dilim. Hulihin niyo! Huwag ninyong hayaang makatakas! Boses yun ni Captain Dario, puno ng awtoridad at bagsik. Tumakbo si Bella patungo sa bangin, ang tanging daan na alam niyang hindi nila agad mapupuntahan. Ang bawat hininga niya ay parang apoy sa kanyang baga. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi siya huminto. Sa harap niya ay ang madilim na bangin ng karagatan. Wala nang ibang mapupuntahan. Isang ilaw ang tumama sa kanyang likod. Bella, tumigil ka na?
Sigaw ni Marco mula sa malapit. Ibigay mo sa akin ang kamera at ang mga dokumento. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Lumingon si Bella. Nakita niya si Marco, ang lalaking akala niya ay magiging katuwang niya sa buhay na ngayon ay mukhang isang halimaw sa ilalim ng liwanag ng kanyang sariling flashlight. Ipinagbili niyo ang buhay natin, Marco. Pati ang tubig na iniinom ng mga bata nilason niyo. Sigaw ni Bella. Wala kang alam. Hakbang ni Marco palapit. Para ito sa pag-unlad. Ibigay mo sa akin yan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nadulas ang paa ni Bella sa basang lumot ng bangin. Nawalan siya ng balanse. Ang huling nakita niya ay ang gulat na mukha ni Marco bago siya tuluyang nahulog sa kailaliman ng gabi. Splash! Ang lamig ng dagat ay tila libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Nilamon siya ng kadiliman. Sinubukan niyang lumangoy paitaas, ngunit ang kanyang maleta at kamera ay tila mga pabigat na humihila sa kanya pababa. Unti-unting nawawala ang kanyang hangin. Ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig ay tila palayo ng palayo. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang buhok. Isang malakas na hila. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang madilim na langit at ang mukha ng isang babaeng balot ng shawl. Huwag kang malikot, Isabela. Baka makita tayo ng mga tauhan ni Dario. Mahinang utos ng babae, si Aling Saling. Ang matandang bala na kanina lang ay tila diring-diri sa kanya sa harap ng balon. Nayon, ang mga kamay nito na puno ng kalyo ay mahigpit na nakahawak sa sagwan ng isang maliit na bangkang demotor na walang ilaw. Bakit niyo po ako iniligtas? Ubo ni Bella. Inilalabas ang alat ng dagat mula sa kanyang baga. Tumingin si Aling Saling sa direksyon ng survey site kung saan naririnig pa rin ang ugong ng makina. Dahil narinig ko ang sinabi mo, anak, at dahil ang dagat na ito lang ang natitirang alaala ng asawa ko. Hindi ko hahayaang nakawin nila ito sa amin nang hindi kami lumalaban. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Bella ang isang bagong uri ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Nanginginig pa rin ang mga kalamnan ni Bella habang nakaupo sa loob ng kubo ni Aling Saling. Ang amoy ng tuyong isda at insenso ang tanging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ligtas siya. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ang kamera ko, bulong ni Bella, habang sinusubok ang patuyuin ang kagamitan sa harap ng isang maliit na gasera. Sana hindi nabura ang mga litrato. Yun lang ang tanging paraan para maniwala sila. Isabela, hindi sapat ang mga litrato laban sa mga salita ng isang kapitan wika ni Aling Saling habang nagtitimpla ng mainit na luya. Kailangan mo ng dokumentong hindi nila maikakaila. Ang mga plano, ang mga pirma, ang ebidensyang magpapatunay na hindi resort ang itinatayo nila. Alam ni Bella kung nasaan ang mga dokumentong yon. Nasa opisina ni Marco sa munisipyo? O kaya ay sa vault sa loob ng kanilang magiging bahay, sana ang bahay na itinatayo ni Marco bilang simbolo ng kanilang pagsasama, na ngayon ay naging monumento ng kanyang pagtatraidor. Sa ilalim ng dilim at bugso ng ulan, bumalik si Bella sa kabayanan. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng El Nido na parang sarili niyang palad. Gamit ang susi na hindi pa niya naisa sa uli kay Marco, pumasok siya sa likurang pintuan ng kanilang itinatayong bahay. Ang loob ay amoy pintura at bagong kahoy. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang mesa na puno ng mga blueprint. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang mga boses. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang makapal na kurtina. Ano ba, Marco? Bakit parang nag-aalinlangan ka pa boses yun ni Captain Dario? Rinig ang bagsik nito kahit sa gitna ng ulan. Tay sapat na ang ginawa natin kay Bella, sagot ni Marco. May pait sa kanyang boses, ngunit wala itong pagsisisi.
Nakuha na natin ang mga koordinado. Siram-sira na ang pangalan niya sa barangay. Bakit kailangang pati ang kooperatiba ng mga balo ay buwagin pa? Dahil ang mga babaeng iyon ang pinakamalakas na boses ni Isabela. Hanggat may kooperatiba, may mga matang nakatingin sa atin, singhal ni Dario. Isipin mo ang kikitain natin, Marco. Kapag nagsimula na ang paghuhukay ng limestone, hindi na tayo kailangang umasa sa boto ng mga mang-inggis damyan. Tayo na ang magpapatakbo ng ekonomiya ng isla. Narinig ni Bella ang tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Inasahan niyang magagalit si Marco na ipagtatanggol nito ang mga tao. Ngunit, ang sumunod na narinig niya ay tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Sa bagay wika ni Marco, nang may malamig na tawa, mas madaling kontrolin ang isla kung lahat sila ay sa atin kukuha ng tubig at trabaho. Si Bella, masyado siyang idealista. Akala niya ang pag-ibig at science ay sapat na para mapakain ang El Nido. Hindi niya alam na sa mundong ito ang lupa at dagat ay para lamang sa mga may lakas na ariin ito. Napahawak si Bella sa kanyang bibig para hindi makawala ang isang hikbi. Hindi lang pala hinhila si Marco ng kanyang ama. Hindi lang siya biktima ng sitwasyon. Si Marco ay isang ganap na kasabwat, isang lalaking mas pinahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa buhay ng mga taong pinangakuan niyang paglilingkuran. O heto ang huling pirma na kailangan para sa extraction permit, sabi ni Dario. Itabi mo yan sa folder ni Isabela. Para kung sakaling magkaroon ng investigasyon, ang pirma niya ang lalabas na nagrekomenda ng geological testing sa ilalim ng dagat. Naisip ko na yan, Tay. Ginamit ko ang forged signature niya sa lahat ng technical reports. Walang bakas na tayo. Ang nag-utos sagot ni Marco ng may pagmamalaki. Nanigas ang buong katawan ni Bella. Gagamitin nila ang kanyang pirma para baliktarin siya. Ang kanyang pinaghirapang career ang magiging sandata nila para sirain ang dagat. Nang makaalis ang mag-ama, lumabas si Bella mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder na iniwan ni Marco sa mesa. Doon, nakita niya ang lahat ang mga lihim na kontrata sa kumpanya ng semento, ang mga peking permit, at ang plano kung paano lalasunin ang aquifer para mapilitan ang mga tao na umalis sa kanilang mga lupa. Kinuha ni Bella ang lahat ng dokumentong kaya niyang dalhin. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang basong kristal. Kling! Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa tahimik na bahay. Sino yan? Sigaw ni Marco mula sa kabilang silid. Mabilis na tumakbo si Bella patungo sa bintana at tumalon sa basang damuhan. Narinig niya ang mabilis na yabag ni Marco. Bella, ikaw ba yan? Sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng takot at galit. Hindi lumingon si Bella. Habang tumatakbo siya sa ilalim ng ulan, yakap ang mga dokumentong basang-basa isang bagay ang malino sa kanya. Ang pag-ibig na iningatan niya ng maraming taon ay patay na. At sa bawat patak ng ulan, ang pait ng pagtatraidor ni Marco ay nagiging lason na unti-unting nagpapatibay sa kanyang loob. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging bagyo nawawasak sa kanilang mga plano. Ang hangin sa madaling araw ay may dalang kakaibang lamig, ngunit hindi nito mapawi ang init ng galit at kaba sa dibdib ni Bella. Nakasilong siya sa ilalim ng isang malaking punong santol malapit sa lumang bahay ng mga Reyes, ang tahanan ni Marco at Captain Dario. Hawak-hawak pa rin niya ang mga basang dokumentong nakuha niya, ngunit alam niyang kulang pa ito. Ang ebidensyang papel ay madaling sunugin o itanggi. Isabela, isang pabulong na tawag ang nagpalingon sa kanya. Si Aling-Saling hingal na hingal ang lumapit sa kanya mula sa madilim na eskinita. Bakit ka narito? Nagkakagulo sa baryo. Hinahanap ka ng mga tauhan ni Dario. Sinasabi nilang ninakawan mo raw ang magiging bahay ninyo ni Marco. Balita ng matanda. Kinuha ko lang ang katotohanan.
Aling-saling, sagot ni Bella. Pero kumusta po ang sitwasyon? Bumagsak ang balikat ni Aling-saling. Si Luz, si Aling Luz. Inatake sa puso kagabi matapos ninyong mag-usap sa dampa. Ngayon, nakaratay siya sa loob. Ayaw siyang dalhin ni Dario sa ospital sa Puerto Princesa dahil baka raw magkaroon ng eskandalo. Pinatignan lang sa komadrona. Nanigas ang puso ni Bella. Sa kabila ng lahat, si Aling Luz ang naging ina niya noong nawala ang kanyang sariling magulang. Ang utang na loob na sinasabi ng matanda ay hindi lang pera. Ito ay ang mga hapong ipinagluto siya nito, ang mga gabing tinulungan siya nito sa kanyang mga pangarap. Kailangan ko siyang makita matigas, nasabi ni Bella. Delikado, Isabela. Alam ko ang pasikot-sikot sa bahay na yon. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa akin sa baybayin, papasok ako sa likod. Gamit ang katahimikan ng madaling araw, pumasok si Bella sa lumang bahay. Iniwasan niya ang mga tauhan ni Dario na nagbabantay sa harap. Pagdating niya sa pintuan ng silid ni Aling Luz, tumigil siya. Amoy gamot at insenso ang paligid. Naririnig niya ang mahina at hirap na paghinga ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang dating masiglang mukha ni Aling Luz ay maputla na ngayon at puno ng pait. Nanay Luz! Bulong ni Bella habang hinahawakan ang malamig na kamay ng matanda. Nagmulat ng mata si Aling Luz. Sa simula ay tila hindi niya nakilala si Bella, ngunit nang maging malinaw ang paningin niya, pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Isabela, bumalik ka? Halos hindi marinig na sabi nito. Patawarin niyo po ako, nanay. Hindi ko gustong magkasakit kayo. Hikbi ni Bella. Umiling ng mahina si Aling Luz. Hindi ikaw ang dahilan. Ang kasalanan ni Dario at Marco. Ang lason sa puso nila Isabela, iyon ang pumatay sa akin. Huminga ng malalim ang matanda, tila bawat salita ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Binigyan kita ng pera para mag-aral. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil alam kong isang araw darating ang oras na kailangan ng islang ito na isang taong hindi kayang bilhin ng pera. Isabela, huwag kang titigil. Itinuro ni Aling Luz ang isang maliit na altar sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang estatwa ng mahal na birhen. Sa ilalim ng tilang pelus. Kunin mo. Mabilis na lumapit si Bella sa altar. Sa ilalim ng estatwa, may isang maliit na ukas sa kahoy. Doon nakatago ang isang itim na USB flash drive. Ano po ito? Ang anino ni Dario pabulong, nasabi ni Aling Luz. Nakalagay dyan ang tunay na kontrata. Hindi lang limestone ang kukunin nila. May kasunduan sila na gawing tapunan ng makakalason na chemical ang mga nahukay na butas sa ilalim ng dagat kapag natapos na ang pagmimina. Yan ang pilit kong itinatago. Dahil natatakot ako para sa kanila. Pero ngayon, mas natatakot ako para sa El Nido. Nanginig ang kamay ni Bella habang hawak ang USB. Ito ang shadow contract. Ang ebidensyang hindi lang wawasak sa karir niya, kundi papatay sa buong ekosistema ng isla sa loob ng ilang dekada. Nanay, bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Bella. Dahil gusto kong mamatay ng may malinis na konsensya, sagot ni Aling Luz habang humahawak ng mahigpit sa kamay ni Bella. Isabela, tumakas ka na. Darating na si Marco. Huwag mong hayaang makuha nila yan. Gamitin mo ang talino mo para iligtas ang mga taong binaliktad ka. Ipakita mo sa kanila na ang dagat ay hindi pag-aari ng mga reyes. Biglang marinig ang ingay ng sasakyan sa labas. Ang boses ni Marco ay naririnig na sa sala. Nanay, pangako, hindi ko kayo bibiguin. Halik ni Bella sa noo ng matanda. Mabilis siyang lumabas sa bintana.
Bit-bit ang huling alas na magpapabagsak sa mga taong nagtangkang ipagbili ang kanilang kinabukasan. Sa kanyang pagtakbo palayo, hindi na takot ang nararamdaman niya. Ang ulan ay tumigil na, at sa silangan ang unang sinag ng araw ay unti-unti nang sumisilip tila isang hudyat na ang liwanag ay handa ng ilantad ang lahat ng nakatago sa dilim. Ang utang na loob ni Bella ay nabayaran na ng katotohanan. Ngayon, ang misyon niya ay hindi na lang ang linisin ang kanyang pangalan, kundi ang simulan ang paggising sa isang nayong matagal nang natutulog sa ilalim ng pananakot. Sa loob ng isang tago at makitid na kuweba sa paanan ng mga naglalakihang limestone cliff ng El Nido, 10 kababaihan ang nagkakatipon sa paligid ng isang maliit na gasera. Sila ang mga balo ng kooperatiba mga babaeng. Ang balat ay kasing kunat ng balat ng isda dahil sa haba ng panahon ng pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Noong una, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nang ipakita ni Bella ang mga dokumentong kinuha niya mula sa bahay ni Dario, ang duda ay napalitan ng tahimik na poot. "Tingnan ninyo ito, Aling Rosa." Aling-saling, turo ni Bella sa isang mapa sa kanyang laptop na pinapatakbo ng isang maliit na solar power bank. Ang pulang linyang ito ay hindi hangganan ng resort. Ito ang ruta kung saan dadaan ang mga dambuhalang truck ng kumpanya ng simento. At ang mga tuldok na ito, dito nila itatapon ang mga chemical na pampalambot ng bato. Kapag nangyari yan, mamamatay ang mga rami-rami ninyo, wala na kayong aanihin. Pero Isabela, ang sabi ni Captain Dario, ay magiging mga manager kami sa resort. Malungkot na sabi ni Aling Rosa. Binigyan niya kami ng bigas. Ang sabi niya, ikaw ang gustong pumatay sa kabuhayan namin. Nay Rosa, hinawakan ni Bella ang magaspang na kamay ng matanda. Ang bigas na ibinigay niya ay tatagal lang ng 1 linggo. Pero ang dagat na lalasunin nila, dadaan ang 3 henerasyon bago muling mabuhay. Gusto niyo bang ang mga apo ninyo ay magkasakit dahil sa tubig na iinumin nila? Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Sa labas, ang hampas ng alon ay tila isang babala. Alam ni Bella na kailangan niyang gawing armas ang mga babaeng ito. Ang kaalaman niya bilang engineer ay walang silbi kung wala siyang mga mata at tainga sa bawat sulok ng isla. Doon nagsimula ang dokirya ng impormasyon. Tinuruan ni Bella ang mga balo kung paano gamitin ang kanilang mga simpleng cellphone para kumuha ng video ng hindi nahahalata. Itinuro niya kung paano kumuha ng sampon ng tubig at kung paano basahin ang mga marka ng mga barkong dumarating sa gabi. Kayo ang magiging hukbo, deklara ni Bella. Kayo ang dadaan sa mga lugar na hindi ko mapupuntahan. Habang iniisip ni Dario na nagtatago ako sa takot, unti-unti nating bubuin ang kaso laban sa kanila. Lumipas ang ilang araw. Ang mga balo ay naging mga anino sa dalampasigan. Sa tuwing may dumarating na surveyor, naroon sila kunwari ay naglalaba o nagbibilad ng isda. Ngunit ang totoo ay itinatala nila ang bawat galaw ng mga tauhan ni Dario. Ngunit ang panganib ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang si Aling Rosa ay kumukuha ng video sa isang bagong drilling site malapit sa pampang bigla siyang hinarang ng 2 armadong tauhan ni Captain Dario. "Ano ang ginagawa mo rito, matanda?" "Bawal ang sibilyan dito!" Sigaw ng isang tauhan habang pilit na kinukuha ang cellphone ni Aling Rosa. "Naglalakad lang ako. Karapatan kong pumunta rito, sa amin ang dagat na ito," palaban na sagot ni Aling Rosa. Ngunit, mabilis siyang itinulak ng lalaki. Nagkataong nasa malapit si Bella. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at hinarang ang mga tauhan. "Bitawan niyo siya," sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay may awtoridad na, tila hindi nagaling sa isang biktima. O ang engineering na traidor, tawa ng isang lalaki.
Tamang-tama kanina ka pa hinahanap ni Captain. Ikaw ang mastermind ng panggugulo rito, di ba? Ang tanging nagugulo rito ay kayo. Sagot ni Bella. Ang pagpigil sa isang mamamayan sa pampublikong baybayin ay ilegal. At ang pananakit sa isang matanda ay krimen. Naka-livestream ang lahat ng ito sa isang pribadong server. Kung may mangyari sa amin, automatikong lalabas ang mukha ninyo sa mga autoridad sa Puerto Princesa. Natigilan ang mga tauhan. Hindi nila alam kung totoo ang sinasabi ni Bella. Ngunit ang seryosong tingin nito ay sapat na para mag-alinlangan sila. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang iba pang mga balo mula sa likod ng mga bato. Bawat isa ay may hawak na cellphone na katutok sa mga tauhan. Sige, saktan niyo kami. Ipakita niyo sa buong Palawan kung paano niyo tinatrato ang mga ina ng islang ito. Sigaw ni Aling Saling. Dahil sa takot sa posibleng eskandalo, napilitang umurong ang mga tauhan ni Dario. Hindi pa tayo tapos, Isabela. Sa oras na pirmahan ang permit, wala na kayong magagawa kundi ang lumayas dito. Nang makaalis ang mga tauhan, agad na nanginginig na napaupo si Aling Rosa. Ngunit sa halip na umiyak na umiti ang matanda kay Bella. Nakita mo yun, anak? Natakot sila sa atin. Ito pa lang ang simula, sabi ni Bella habang tinutulungan ang matanda. Gagamitin nila ang batas para itaboy tayo. Kaya kailangan nating mas paigtingin ang pagkuha ng ebidensya. Aling Rosa, Aling Saling, kailangan nating makuha ang aktual na core samples na itinatago nila sa bodega sa pier. Ang mid-turn na ito ang nagpabago sa timpla ng laban. Hindi na lang sila nagmamasid. Plano na nilang pasukin ang kuta ng kaaway. Ngunit, habang naglalakad sila pabalik sa kuweba, napansin ni Bella ang isang pamilyar na sasakyan sa di kalayuan. Ang sasakyan ni Marco. Alam ni Bella na hindi titigil si Marco hanggat hindi nababawi ang USB na nasa kanya. At habang mas dumadami ang sumasali sa kanyang hukbo, mas lalong nagiging personal ang galit ng pamilya Reyes. Isang gabi, isang babala ang dumating. Ang bahay ng isa sa mga balo ay hinalughog at ang kooperatiba ay formal na pinaratangan ng economic sabotage ng barangay council. Ang cliffhanger ay malinaw, hindi lang ang dagat ang nasa panganib, kundi ang kalayaan ng bawat babaeng tumatayo sa tabi ni Bella. Ang loob ng barangay hall ay amoy luma at puno ng tensyon. Sa ilalim ng maghihingalong electric fan, nakaupo si Bella sa isang bangko, kaharap ang mga opisyal mula sa munisipyo at isang kinatawan mula sa Professional Regulation Commission. Sa tabi nila ay nakaupo si Captain Dario at Marco. Ang huli ay nakasuot ng barong na tila ba isang inosenteng lingkod bayan. Ito ang formal na pagdinig para sa reklamong isinampa laban kay Bella. Unethical conduct at professional negligence. Engineer Reyes. Simula ng opisyal mula sa munisipyo habang binabasa ang mga papeles. Ayon sa ebidensyang isinumitate ni Captain Dario, ikaw ay pumasok sa isang kasunduan sa isang banyagang korporasyon para sa eksklusibong pag-aaral ng ating baybayin nang walang pahintulot ng gobyerno. At ang mas malala, ang iyong survey data ay ginamit para linlangin ang mga mangaing isda. Tumayo si Bella, ang kanyang likod ay tuwid sa kabila ng panghihina ng kanyang tuhod. Ang mga dokumentong yan ay peke. Ang pirma ko ay ginaya. At ang data na sinasabi ninyo ay ninakaw mula sa aking personal na computer. Peke, sabat ni Marco, ang boses ay puno ng kunwaring awa. Bella, hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan na rito ang logbook ng opisina? Nakatala rito ang bawat pagpasok mo sa server. At narito ang mga email mo sa developer ng resort. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumingin si Bella kay Marco. Ang lalaking ito na dati ay bumubulong ng pag-ibig sa kanyang tainga, ay ngayon ay mahusay na naghahabi ng mga kasinungalingan para ibaon siya. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang tako na itinatama sa kanyang kabaong. Engineer Reyes, wika ng opisyal mula sa PRC, ang muka ay walang emosyon.
Dahil sa bigat na mga paratang at habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon, ang komisyon ay nagpasya na ipataw ang preventive suspension sa iyong lisensya bilang marine engineer. Mula sa araw na ito, bawal ka na mag-practice ng iyong propesyon. Ang lahat ng iyong ginawang survey sa El Nido ay idinedeklarang walang bisa. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumunod. Sa labas ng bintana, nakita ni Bella ang mga ginitara at mga tauhan ng barangay na nagbubunyi. Para sa kanila, ang traidor ay sa wakas ay naparusahan na. Para kay Bella, ang sandaling iyon ay parang pagpunit sa kanyang buong pagkatao. Ang lisensyang pinagpuyatan niya ng maraming taon, ang titulong pinangarap ng kanyang ama para sa kanya nawala sa isang pirasong papel. Sana ay masaya kayo, mahinang sabi ni Bella habang tinitingnan ang mag-amang Reyes. Nang matapos ang pagdinig, hinarang ni Marcos si Bella sa labas ng hall. Ang mga tao ay nagsimula ng magsialisan, dala ang mga sako ng bigas na regalo ni Dario para sa matagumpay na pagdinig. Bella, sandali, tawag ni Marco. Lumingon si Bella, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kailaliman ng dagat. Ano pa ang gusto mo, Marco? Nakuha niyo na ang lisensya ko. Sirang-sira na ako sa buong nayon. Ano pa? Lumapit si Marco. Sinubukang hawakan ang braso ni Bella. Ngunit agad itong iniwas ng dalaga. Gusto lang kitang tulungan. Kausapin mo si tatay. Sabihin mo na aalis ka na rito at hindi ka na makikialam sa proyekto. Kapag ginawa mo yon, ako na ang bahalang bumawi sa suspension mo sa susunod na taon. Maibabalik mo rin ang karera mo, basta't huwag ka nang kumontra. Natawa si Bella, isang mapait at tuyong tawa. Tulungan, Marco, hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang yan. Ang tingin mo sa akin ay isang bagay na pwedeng bilhin o itago kapag naging abala sa inyo. Pinatapon mo ang sarili mo sa dumi, Bella. Sigaw ni Marco, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Sino ka ba sa tingin mo? Isang hamak na engineer laban sa buong sistema ng gobyerno at sa pera ng malalaking kumpanya. Tingnan mo ang sarili mo. Isang salarin sa mata ng lahat. Mali ka, Marco. Hakbang ni Bella palapit sa kanya. Sapat na para maramdaman ng lalaki ang alab ng kanyang paninindigan. Maaaring kinuha ninyo ang aking permit, ang aking titulo, at ang aking dangal sa harap ng mga taong ito. Pero hindi ninyo kayang kunin ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay nakabaon sa ilalim ng dagat na ito. Wala kang mapupuntahan, banta ni Marco. Mayroon, sagot ni Bella. Pupunta ako sa mga taong hindi ninyo mabili. Ang mga taong ang tubig na iniinom ay lason na dahil sa inyo. Marco, kinuha niyo ang lisensya ko, pero pinalaya niyo rin ako. Ngayon, hindi na ako kumikilos bilang isang empleyado o isang engineer. Kumikilos ako bilang isang biktima na wala ng balak pang manahimik. Iniwan ni Bella si Marco na nakatayo sa gitna ng plaza. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kuweba ng mga balo, naramdaman ni Bella ang bigat ng kanyang maleta. Ngunit tila mas gumaan ang kanyang loob. Wala na siyang kailangang protektahan, kundi ang katotohanan. Pagdating niya sa kuweba, sinalubong siya ni Aling Saling at ng iba pang mga balo. Nakita nila ang lungkot sa kanyang mukha. Anak, ano nangyari? Tanong ni Aling Saling. Wala na po ang lisensya ko, sagot ni Bella. Nagyakap ang mga babae. Isang tahimik na sandali ng pagdadalamhati para sa sakripisyo ni Bella. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, inangat ni Bella ang kanyang ulo. Pero meron tayong USB ni Nanay Luz, wika ni Bella. At meron tayong ebidensya ng drilling sa gabi. Hindi na ito laban para sa aking karera. Ito ay laban para sa ating lahat. Ang cliffhanger ay dumating ng gabing iyon. Isang malaking barko ng kumpanya ng konstruksyon ang dumaong sa pier, mas malaki sa anumang barkong nakita nila. Ang paghuhukay ay hindi na lang sa ilalim ng dagat. Magsisimula na ang konstruksyon sa mismong dalampasigan bukas ng umaga.
Mayroon na lamang silang kakaunting oras. Ang tanong ay hindi na kung biktima o salarin si Bella, kundi kung mayroon pa silang islang matitirhan pagkatapos ng linggong ito. Ang tunog ng makinarya mula sa malaking barko sa pier ay abot hanggang sa loob ng kuweba, isang mababang ugong na parang pintig ng isang masamang balita na hindi mapigilan. Sa loob ng ilang araw, ang El Nido ay hindi na magiging paraiso. Magiging isa na itong malaking construction site na lalamunin ang lahat ng maganda at buhay sa ilalim ng dagat. Nakatitig si Bella sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang eye bags dahil sa puyat. Sa tabi niya sina Aling-Saling at ang iba pang mga balo ay tahimik na nagbabantay. Bawat isa ay may hawak na baso ng kape. Tila ba ang init nito ang tanging nagbibigay sa kanila ng lakas para hindi sumuko? Isabela, ano ang ibig sabihin ng mga guhit na yan? Mahinang tanong ni Aling-Saling habang itinuturo ang mga pulang marka sa digital na mapa na kabubukas lang ni Bella mula sa USB ni Aling Luz. Huminga ng malalim si Bella, ang kanyang kamay ay nanginginig habang iginagalaw ang cursor. Ito ang katotohanan na Saling. Ito ang Project Deep Shell. Ang resort na ipinapangako ni Marco pabalat lang yon. Tingnan niyo ang mga koordinadong ito. Ang itatayo nila sa dalampasigan ay hindi hotel, kundi mga extraction facility para sa limestone quarrying. Quarrying? Tanong ng isa pang balo. Magtitibag sila ng bato. Hindi lang basta. Bato. Bato paliwanag ni Bella, ang boses ay puno ng pait. Tinitibag nila ang pundasyon ng ating isla. Ang limestone deposit sa ilalim ng El Nido ay kasing halaga ng ginto para sa mga kumpanya ng semento. Pero ang mas malala ay, tingnan niyo ang linyang asul na ito. Ito ang aquifer, ang imbakan ng matamis na tubig ng ating mayon. Ipinakita ni Bella sa screen kung paano magtatagpo ang pulang guhit ang pagmimina at ang asul na guhit ang tubig. Kapag sinimulan na nilang hukayin ang limestone sa lalim na ito, mabubutas ang aquifer. Ang tubig dagat ay papasok at lalasunin ang ating kaisa-isang mapagkukunan ng inumin. Sa loob ng 2 taon, wala nang matamis na tubig sa El Nido. Ang lahat ng giit ng rami-rami, ang lahat ng palayan sa itaas, mamamatay. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kuweba. Ang pangarap na kaunlaran na inihahain ni Dario at Marco ay isa palang mapanirang sumpa. Paano nila nagawa ito, Hikbi, ni Aling Rosa? Ang pamilya Reyes ay dito rin nakatira. Bakit nila lalasunin ang sarili nilang bayan? Dahil kapag tuyo na ang isla, bibilihin nila ang ating mga lupa sa murang halaga. Sagot ni Bella, aalis ang mga tao dahil wala nang mainom at wala nang mahuli sa dagat. Ang maiiwan na lang ay ang kumpanya ng semento at ang pamilya Reyes na may-ari ng lahat. Ipinagbili nila ang ating bukas para sa isang maingay na ngayon. Tiningnan ni Bella ang petsa sa screen. Ang lekiket ang formal na pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng munisipyo ng barangay at ng kumpanya ay nakatakda bukas ng hapon sa pier. Kapag nalagdaan na yon, wala nang batas na makakapigil sa kanila. Meron na lang tayong 24 na oras. Wika ni Bella, ang kanyang tinig ay naging matigas at determinado. Bukas, ipapakita nila sa buong probinsya ang kanilang tagumpay. Gagamitin nila ang entablado para ipagdiwang ang pagpatay sa ating isla. Ano ang gagawin natin? Anak tanong ni Aling-Saling. Wala tayong armas, wala tayong pera, at ang buong na yon ay galit sa'yo. Hindi natin kailangan ng armas, sagot ni Bella habang itinitiklop ang kanyang laptop. Kailangan natin ng saksi. Naisaling ang mga bote ng tubig na kinuha natin sa balon kahapon. Kailangan nating gawing ebidensya na hindi nila maikakaila. At kailangan nating pasukin ang seremonya bukas.
Pero haharangin kanila Bella, babala ng mga babae. Si Marco mismo ang nagbabantay sa pier. Hayaan niyo siyang magbantay ng umisi si Bella ng may pait. Sa tingin niya, ay napatumbana niya ako noon kinuha niya ang lisensya ko. Ang hindi niya alam, ang isang engineer na wala ng lisensya ay wala na rin kinatatakutang mawala. Ang cliffhanger ay dumating ng gabing iyon. Habang naghahanda ang mga balo, nakatanggap si Bella ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ng kanyang dampa na nasusunog. Sinundan ito ng mensahe. Ito ang huling babala. Umalis ka na ng isla bago ka pa sumunod sa dampa mo. Nanginginig ang kamay ni Bella habang nakatingin sa nagliliyab na imahe ng kanyang kaisa-isang alaala mula sa kanyang ama. Ngunit sa halip na matakot ang apoy na iyon, ay tila lumipat sa kanyang mga mata. Nay! Saling tawag ni Bella. Ihanda niyo na ang mga bangka! Bukas hindi lang tayo manonood sa pier, bukas ipakikita natin sa kanila kung gaano kaalat ang dagat na pilit nilang ipinagbibili. Mayroon na lamang silang ilang oras bago ang huling yugto ng pagtatraidor. Ang tanong ay, hindi na kung mananalo si Bella, kundi kung mayroon pa siyang babalikang El Nido pagkatapos ng bukas. Ang amoy ng abo at sunog na kawayan ay tila nakakapit pa rin sa balat ni Bella. Ang kanyang dampa, ang tanging alaala ng kanyang ama, ay naging isang tumpok na lamang ng itim na abo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala na siyang bahay na babalikan. Wala na siyang lisensyang ipagmamalaki. At ngayon ay tinatangka na ring kitilin ang kanyang buhay. Ngunit habang hinihipan ng hangin ang mga labi ng kanyang nakaraan, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Wala na siyang dapat ikatakot dahil wala na silang pwedeng kunin pa sa kanya. Handa na ba ang lahat na isaling? Bulong ni Bella. Nakatayo sila sa gilid ng dalampasigan malayo sa maliit na liwanag ng pier kung saan nagaganap ang huling paghahanda para sa seremonya bukas. Kasama niya ang 5 ginitara at mga balo. Bawat isa ay may dalang mga galon ng likido na may matingkad at kakaibang kulay, isang espesyal na fluorescent dye na ginagamit sa marine engineering para matunton ang agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Handa na kami, Isabela, sagot ni Aling Saling. Ang mga tauhan ni Dario ay abala sa pag-inom sa barangay hall. Ito na ang pagkakataon natin. Maingat silang gumapang patungo sa survey site numero 4, ang lugar kung saan nakita ni Bella ang pinakamalalim na hukay ng barena. Ito ang sentro ng aquifer. Kung tama ang kalkulasyon ni Bella, ang butas na ginawa ng mga tauhan ni Marco ay bumasag na sa harang sa pagitan ng tubig dagat at ng matamis na tubig ng nayon. Dito, turo ni Bella sa isang metal na tubo na nakabaon sa lupa. Dito natin ibubuhos ang lahat. Isa-isang binuksan ng mga balo ang mga galon. Ang matingkad na pulang likido ay dahan-dahang pumasok sa madilim na kailaliman ng tubo. Ito ay isang tracer test. Kung ang aquifer ay butas na nga ang pulang kulay na ito, ay lalabas sa kaisa-isang balon ng nayon sa loob ng ilang oras. Ito ang magiging visual na ebidensya na lason na ang kanilang tubig. Bilisan natin, pagmamadali ni Bella. Kailangan nating kuhanin ang mga sample ng tubig sa balon bago mag-umaga. Ngunit bago pa sila makatayo, isang matalim na liwanag ng flashlight ang tumama ng diretso sa mukha ni Bella. Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahamak, Isabela? Nanigas ang dugo ni Bella. Ang boses na iyon, malamig kalkulado at puno ng panganib. Lumabas si Marco mula sa dilim, may hawak na flashlight sa isang kamay at isang baril sa kabila. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay 2 armadong tauhan ng barangay. Marco! Mahinang sabi ni Bella habang dahan-dahang itinago ang walang lamang galon sa kanyang likuran. Umalis na kayo, Nay Saling. Iwan niyo kami, utos ni Marco sa mga balo. Dahil sa takot sa baril, nag-aailin lang ang umatras ang mga matanda.
Ngunit nanatiling nakatayo si Aling Saling sa tabi ni Bella. Hindi kami aalis, Marco. Matigas na sabi ni Aling Saling. Anak din ang turing namin sayo, pero naging demonyo ka na dahil sa pera. Tumawa si Marco, isang tawang, walang kagalakan. Pera, Nay, saling para ito sa kaligtasan ng pamilya ko. Ang tatay ko ay maraming utang dahil sa nakaraang eleksyon. Ang proyektong ito lang ang magliligtas sa amin mula sa kulungan. Kung kailangang magsakripisyo ng isang tuyong isla para hindi kami mabulok sa rehas, gagawin ko. Pati ang pumatay, Marco? Tanong ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pot. Ikaw ba ang nagsunog ng dampa ko? Hindi sumagot si Marco. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na para malaman ni Bella ang katotohanan. Ibigay mo sa akin ang kamera mo, Bella, at ang USB na kinuha mo kay nanay. Alam kong nasa iyo yun. Wala sa akin ang USB, Marco. At kahit makuha mo ito, hindi mo na mabubura ang lason na ibinungos nyo sa islang ito. Sagot ni Bella. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Marco habang itinuturo ang baril sa tubo sa lupa. Anong ibinuhos nyo dyan? Ang katotohanan. Ngumiti si Bella ng may pait. Bukas sa harap ng lahat ng opisyal, makikita nila kung ano ang tunay na kulay ng kaunlaran na ipinagmamalaki nyo. Sa galit ni Marco, hinablot niya ang balikat ni Bella at itinulak ito paluhod. Akala mo ba ay hahayaan kitang makarating sa seremonya bukas? Napakayabang mo pa rin, kahit wala ka ng komunidad na naniniwala sa iyo. Mali ka, Marco, ubo ni Bella habang pilit na tumatayo. Maaaring wala na akong bahay, pero ang buong dagat ang naging tahanan ko. At ang dagat, hindi marunong magtago ng bangkay. Tama na ang satsat, sigaw ni Marco sa kanyang mga tauhan. Hulihin ang mga babaeng yan. Dalhin sila sa bodega sa pier at huwag palalabasin hanggat hindi natatapos ang pirmahan bukas. At kunin niyo ang lahat ng dala nilang bote. Isang kaguluhan ang sumunod. Sinubukan lumaban ng mga balo, ngunit mabilis silang nasupil ng mga armadong lalaki. Habang hinihila si Bella patungo sa dilim, nakita niya ang isang maliit na bote ng tubig na nahulog mula sa bulsa ni Aling Saling. Isang bote na may bakas na ng kulay pula. Marco, huwag mo itong gawin, sigaw ni Bella. Huli na, Isabela. Huling, sabi ni Marco, bago pinatay ang kanyang flashlight. Bukas pagising mo, pag-aari na namin ang El Nido. At ikaw, magiging isa ka na lang masamang alaala na pilit kinalimutan ng lahat. Ikinulong sila sa isang madilim at mabahong bodega malapit sa pier. Rinig na rinig ni Bella ang kanta ng mga tauhan ni Dario sa labas, nagdiriwang para sa bukas. Ngunit sa loob ng kanyang palad, mahigpit na hawak ni Bella ang isang maliit na piraso ng basahan na may bahid ng pulang tina. Ang lason ay kumakalat na sa ilalim ng lupa. Ang kailangan na lang niya ay isang paraan para makatakas at ipakita sa nayon ang dugong dumadaloy sa kanilang mga giit bago tuluyang mapirmahan ang kamatayan ng isla. Ang loob ng bodega ay tila isang pugon sa init ng 10:00 ng umaga. Sa labas, naririnig ni Bella ang masiglang tugtog ng banda at ang malakas na palakpakan ng mga tao. Ang bawat padyak ng paa ng mga dumadalo sa seremonya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng El Nido. Kailangan natin makalabas dito, Isabela. Hinihingal na, sabi ni Aling Saling, habang sinusubukang itulak ang mabigat na pintuang kahoy. Magsisimula na ang pirmahan. Hinanap ni Bella ang kanyang lakas sa gitna ng desperasyon. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang kalawanging tubong, bakal na nakasandal sa sulok. Gamit ang lahat ng bigat ng kanyang katawan, isinuksok niya ito sa pagitan ng hamba ng pinto at ng trangka. Sabay-sabay tayo sa bilang ng 3, sigaw ni Bella. 1, 2, 3. Crack! Sa isang malakas na tunog ng nabaling kahoy, bumukas ang pinto. Hindi sila tumigil para huminga.
Patakbong tinahak ni Bella at ng mga balo ang daan patungo sa dulo ng pier kung saan nakatayo ang isang marangyang entablado na pinalamutian ng mga bulaklak at mga banderitas ng kumpanya. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Captain Dario, ang kinatawan ng kumpanya ng semento at ang gobernador. Hawak man ni Dario ang pluma handa nang ilagda ang kanyang pangalan sa kasunduang wawasak sa isla. Si Marco ay nakatayo sa gilid, nakangiti ng may pagmamalaki. Tila ba hawak na niya ang buong mundo? Hinto! Ang sigaw ni Bella ay umalingaw sa buong pier, tumagos sa ingay ng banda at nagpahinto sa kamay ni Dario. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyo. Doon nakatayo si Isabela Reyes. Marumi ang damit, may mga galos sa braso at basang-basa ng pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang otoridad na hindi kayang tapatan ng anumang posisyon. Kasunod niya ang 10 balo. Bawat isa ay may hawak na bote ng tubig na kulay pulang-pula. Isabela, anong kahangalan ito? Sigaw ni Captain Dario. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Umalis ka rito. Tapos na ang laban mo. Hindi pa nagsisimula ang laban, Captain. Sagot ni Bella habang naglalakad ng mabilis patungo sa entablado. Hinarang siya ng mga tanod, ngunit ang mga manginggistang nasa paligid na nakita ang mga balo at ang kakaibang kulay ng tubig ay gumawa ng pader para protektahan si Bella. Hayaan niyo siyang magsalita, sigaw ng isang mangingisda. Nakarating si Bella sa harap ng hapag ng pirmahan. Tumingin siya ng diretso sa gobernador. Gobernador, bago niyo pirmahan ang papel na yan, gusto ko pong uminom muna kayo ng tubig mula sa aming balon. Inilapag ni Aling Saling ang bote ng pulang tubig sa ibabaw ng kontrata. Ano ito, lason? Tanong ng gobernador na nandidire sa nakikitang likido. Iyan po ang katotohanan, wika ni Bella. Ang boses ay matatag at malinaw para marinig ng lahat. Ang resort project na ito ay isang malaking kasinungalingan. Kagabi, nagbuhos kami ng tracer dye sa butas na ginawa ng kanilang mga barena sa survey site numero 4. Ang aquifer, ang imbaka ng tubig ng ating nayon ay nabutas na nila. Ang kulay pulang yan ay patunay na ang tubig na iinumin ng ating mga anak ay lalong lalasunin ng pagmimina ng limestone na balak nilang gawin. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Marco habang sinusubukang hablutin ang bote. Gawa-gawa lang niya ang kulay na yan. Isang desperadong engineer na nawalan ng lisensya. Marco, sapat na. Hinarap siya ni Bella. Narito ang USB ni Nanay Luz. Narito ang tunay na kontrata na itinatago nyo. Hindi lang limestone ang kukunin nyo rito. May kasunduan kayo na gawing tapunan ng nakakalason na chemical ang mga butas na lilihain nyo sa ilalim ng dagat. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang namayani sa karamihan. Ang mga mangingisda ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay napalitan ng puot. Gobernador! Patuloy ni Bella. Tingnan nyo ang mga mangingisdang ito. Ang dagat na ito ay hindi lang tubig at asin. Ito ang kanilang buhay. Ito ang kanilang pamilya. Ipinagbili nila ang kanilang tiwala sa pamilya Reyes dahil sa pangakong kaunlaran. Pero ang ibibigay nyo sa kanila ay kamatayan ng kanilang kapaligiran. Ebidensya na saan ang ebidensya? Hamon ni Dario na pawis na ngayon. Narito ang ebidensya, sigaw ni Aling Saling habang itinataas ang kanyang cellphone. Naka-video ang lahat ng pagbabarena nyo sa gabi. Naka-record ang boses ni Marco habang sinasabi niyang lalasunin ang isla para mapilitan kaming umalis. Mabilis na kumalat ang mga balo sa gitna ng mga tao. Ipinapakita ang mga video sa kani-kanilang cellphone. Ang galit ng nayon ay tila isang dambuhalang alon na biglang sumabog. Traidor magapingi, sigaw ng mga tao. Sinubukan ni Marco na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga mangingisda. Si Captain Dario ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kluma ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay.
Ang gobernador matapos makita ang mga dokumento sa laptop ni Bella at ang galit ng taumbayan ay dahan-dahang tumayo at itinabi ang kontrata. Hindi ko pipirmahan ito. Deklara ng gobernador. Ipapailalim ang proyektong ito sa isang full-scale investigation. At Captain Dario, Marco, kailangan ninyong sumama sa amin para sa interogasyon. Bella, patawarin mo ako. Lumapit si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ginawa ko lang ito para sa atin. Tiningnan siya ni Bella nang may halong awa at pait. Hindi para sa atin, Marco. Para sa sarili mo. At ang dagat ay hindi marunong magpatawad sa mga taong nagtangkang ipagbili ang kanyang kaluluwa. Habang binadala ng mga otoridad ang mag-amang Reyes, lumapit si Bella sa gilid ng pier. Tumingin siya sa malawak na asul na karagatan ng El Nido. Ang kulay pula sa tubig ng balon ay pansamantala lamang mawawala rin ito. Ngunit ang sugat sa komunidad ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Naramdaman ni Bella ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Aling Saling. Anak, nailigtas natin ang dagat. Opo, Nay, numiti si Bella. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Nailigtas natin ang bukas. Ang huling imahe ng kabanata ay ang pagpunit ni Bella sa kanyang suspension notice sa harap ng lahat. Maaring wala siyang lisensya sa papel, ngunit sa araw na iyon, siya ang naging tunay na engineer ng puso ng kanyang bayan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang maganap ang malaking kaguluhan sa pier ng El Nido. Ang dating maingay na ugong ng mga industrial drill ay napalitan na muli ng banayad na himig ng mga alon at tawanan ng mga bata sa dalampasigan. Ang langit ay kasing linaw ng kristal. Tila ba hinugasan ng panahon ang lahat ng dumi at lason na nagtangkang sumira sa kapayapaan ng isla. Nakatayo si Bella sa harap ng puntod ng kanyang ama. Nilinis niya ang mga tuyong dahon sa ibabaw nito at nag-alay ng isang bungkos ng sariwang bulaklak. Ligtas na ang dagat natin! Bulong ni Bella habang hinahaplos ang ukit ng pangalan sa simento. Hindi ko po hinayaang makuha nila ang tanging kayamanang iniwan niyo sa amin. Maraming nagbago sa loob ng kalahating taon. Si Captain Dario ay pormal na natanggal sa pwesto at nahaharap na yon sa patong-patong na kaso ng korporasyon at paglabag sa batas pang-ekolohiya. Ang kumpanya ng semento ay tuluyang lumayas sa El Nido matapos kansilahin ng pambansang pamahalaan ang kanilang mga permit dahil sa panduloko. At si Marco Ang, huling balita ni Bella, ay umalis ito ng Palawan at nagtago sa Maynila dahil sa kahihiyan. Bago ito umalis, nakatanggap si Bella ng isang maikling sulat. Walang paliwanag, walang pagdadahilan, kaisa-isang salita lamang. Patawad. Tiningnan ni Bella ang sulat na iyon sa huling pagkakataon bago niya ito binitawan sa hangin. Pinanood na itong tangayin ng agos palayo sa pampang. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagkapatawad ay para sa kanyang sariling kapayapaan. Engineer Bella, handa na po ang mga bangka? Sigaw ni Bongbong mula sa di kalayuan. Numiti si Bella at naglakad patungo sa kinaroroonan ng kooperatiba ng mga balo. Ang mga kababaihang dati ay pinagtataguan siya ay ngayon ay ang kanyang pinakamalapit na pamilya. Ang kooperatiba ay lumago. Hindi na lang sila nagtatanim ng rami-rami, kundi sila na rin ang nangangalaga sa Isabela Marine Sanctuary, ang bahagi ng dagat na pormal na idineklara ng gobyerno bilang protektadong lugar. Kahit na suspendido pa rin ang kanyang lisensya sa loob ng ilang buwan, hindi ito naging hadlang kay Bella para maglingkod. Siya ang naging tagapayo ng barangay sa lahat ng proyektong pangkapaligiran. Ang kanyang talino ay hindi na nakakulong sa mga opisina, kundi nasa bawat rami-rami at coral reef na muling nabubuhay. Kumusta ang mga sampon ng tubig, Aling Saling?
Tanong ni Bella habang sumasakay sa bangka. Matamis na uli ang tubig sa balon, anak. Masayang sagot ni Aling Saling. Wala na ang bakas ng pulang tina at wala na rin ang alat. Bumalik na ang biyaya sa atin. Habang papalayo ang kanilang bangka, sa pampang tiningnan ni Bella ang kabuuan ng El Nido. Ang mga limestone cliff ay nakatayo pa rin ng matatag, hindi natibag ng kasakiman. Ang aquifer sa ilalim ng lupa ay patuloy na dumadaloy nagbibigay ng buhay sa bawat tahanan. Inilabas ni Bella ang kanyang kwintas na may pendant na kabibe. Ito ang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan, isang babaeng anak ng dagat, isang engineer ng katotohanan, at isang anak na tumupad sa kanyang pangako. Minsan, ang dagat ay kailangang magalit para linisin ang kanyang dalampasigan. Wika ni Bella sa kanyang sarili. At sa bawat paghupa ng bagyo, laging may bagong umagang naghihintay. Ang huling imahe ng kwento ay ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong karagatan. Nakatayo si Bella sa dulo ng bangka, nakaharap sa malawak na asul na mundo malaya at may danggal. Ang dagat na dati ay tinangkang ipagbili, ay ngayon ay muling pag-aari ng lahat at hinding-hindi na muling mauubusan ng matamis na tubig ang mga taong handang lumaban para rito.